Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Buksan po natin ang ating banal na aklat sa Genesis chapter 4. Ang ating pag-aaral ay mula po sa chapter 4 verse 25 at itutuloy natin hanggang chapter 5. Pero for the sake of time, ay basahin na lamang po natin ang chapter 4, 25 to 26. Ako muna magbabasa sa verse 25, pagdating sa 26 ay sabay-sabay po nating basahin. Genesis chapter 4. Ito po ay madaling hanapin sa ating mga Bibles. Genesis chapter 4. Ako muna, verse 25, and Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth. For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew altogether. And to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. Kung lalagyan po natin ng pamagat, ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay The Line of Seth, Part 1. Pray muna tayo. Our gracious God and Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, ang iyong mga salita ay iyong iningatan na makarating sa aming panahon, na isalin ito sa lingwahe na amin pong naiintindihan. At kahit na po matagal na ang mga pangyayari, truly ma-interpret namin ang kasaysayan mula po sa iyong mga salita. May mga iba-ibang paniniwala kung saan nanggaling ang mga tao, pero ang tunay na account ay sa Biblia lamang namin matatagpuan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, sa aming pakikinig, naghahasik po ng binhi ng iyong mga salita. Ang aming mga puso ay maging handa na tanggapin ang iyong mga salita. Huwag itong makarating doon sa wayside, sa thorny ground, sa stony ground, kundi sa good ground. Kaya, Panginoon, ang aming attention ay i-focus namin sa iyong mga salita. At ang kaaway gagawa ng paraan para biglang may ilagay sa aming kaisipan na makakadistract sa amin pong pakikinig. Maaring may mga ingay na mapapakinggan. Lord, huwag niyo pong pahintulutan na magtagumpay ang kaaway sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Ako, Lord, itago niyo. Hindi ako ang makita. Hindi yung samahan o yung amin pong denominasyon ang mabigyan ng pansin. Kung merong mang pangalan na siyang dapat mag-glorify, na siyang laging maitaas, every time na pinangangaral, every time na may gawain, yan po ay ang pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Kaya Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Kung titingnan natin sa next slide, sa mga anak po ni Adan at ni Eva, of course, everybody knows ito pong si Cain at si Abel. In fact, kung titingnan natin sa Genesis chapter 4, basahin ko lamang po itong mga ilang talata. Verse 1, and Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. Verse number 2, and she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. So yan po ang kilalang anak ni Adan at ni Eva. And alam din po natin na itong dalawang ito ay nag-alay sa atin pong Panginoon. Kaya nga dito, kung titignan natin sa verse number 4, and Abel, he also brought of the firstlings of his flock, and of the fat thereof, and the Lord hath respect unto Abel and his offering, but unto Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. Then, pag itutuloy pa natin yung kwento, ano ang ginawa ni Cain dito po kay Abel? Of course, alam natin na dahil po sa nangyaring ito, itong si Cain ay nagkaroon ng galit sa kanyang kapatid. And ang nakakalungkot na eksena, ito po yung account sa Bible na unang nagkaroon ng murderer. Sa tao po, sa usapang tao,
Si Cain ay pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Pero mga kapatid, mapapansin niyo po, no, doon sa eksena na kung saan yun nga, kinausap na po ng Diyos itong si Cain. Pero later on, mapapansin niyo, kagaya tingnan natin dito sa verse 14. Pakita natin diyan sa atin pong slide sa Genesis 4:14. By the way, ang tanong kasi diyan is, bakit natatakot si Cain? Di ba pinatay niya si Abel? Tingnan natin yung verse, no? Behold, thou hast driven me out of this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid. And I shall be a fugitive, sabi ni Cain, and a vagabond in the earth. And it shall come to pass that everyone that findeth me shall slay me. Sino yung papatay sa kanya? Okay? Tandaan nyo mga kapatid, at pag nagbabasa ka kasi ng mga Bible stories, para bagang ang dating, dalawa lang yung anak ni Adan at saka ni Eva. Pero hindi po totoo yan. So ang pinakasagot, bakit natatakot si Cain? Siyempre, may mga kapatid pa siya, maliban kay Abel. At hindi lang yan, maari po noong mga panahon na yan, baka may mga pamangkin na siya. At baka nga sa mga panahon po na yan, baka may apo na siya. Hindi natin, silent po yung Bible pagdating sa part na ito. Pero tandaan nyo po, sa haba ng lifespan ng mga tao that time, kumbaga yung iba, nanganak 100 years old na. So, talagang noong mga panahon po na, by the way, literal po yan, hindi yan yung, ano lang yan, kumbaga, figurative language, hindi talaga 100, hindi po, talagang literal, mahaba yung edad nila noong mga panahon po na ito. Kaya nga dito sa Genesis chapter 5, verse number 4, sinasabi po ng Bible, and the days of Adam after he had begotten Seth, ayan na po, yung pangatlong anak na binanggit sa Bible, were 800 years, and he begat sons and daughters. So malinaw po sa banal na kasulatan na ito pong si Adan at saka si Eva, hindi lang po dalawa, hindi lang tatlo. Bagamat sa Bible, tatlo yung binigyan ng pangalan. No, si Cain, si Abel, at later on binanggit po itong si Seth. Pero sabi ng Bible, meron pa siyang mga sons and daughters. So wala tayong idea kung gaano karami ang naging anak, naging apo nito pong ni Adan. Kaya, bakit natatakot si Cain? Of course, meron pa kasi siyang ibang mga kapatid. Gaya nga ng nabanggit ko kanina. At huwag niyong kalilimutan, ito pong si Abel ay isang mabuting tao. Siyempre, dahil pinatay itong si Abel, natural na magagalit kay Cain yung kanyang mga kapatid, yung kanyang mga kamag-anak, yung mga pamangkin niya marahil, no? Kasi sila yung unang family na nag-exist sa mundong ito. And ito rin po yung sumasagot doon sa tanong, kasi yung iba medyo namumblema sila. Sino yung napangasawa ni Cain? May mga ganong namumblema. Pero pag magsistick tayo sa Bible, wala pong problema kung sino yung napangasawa ni Cain. Obviously, ang answer, dahil nga may mga sons and daughters pa, ang naging asawa po ni Cain, of course, kapatid niya. Pero hindi ko sinasabing gayahin nyo yan. No? Kasi noong mga panahon po na yan, dahil isa pa lamang ang pamilya, wala pa pong batas na sinabi si God na bawal mag-asawa ang mga magkamag-anak. Pero later on, nung panahon na po ni Moses, nagkaroon na ng law si God na hindi pwedeng mag-asawa yung nearest kin, yung mga magkalapit na magkamag-anak. Pero noong mga panahon po na yan, kaya huwag tayo magugulat, di ba? After po niyan, kagaya nila Abraham, na pangasawa ni Abraham, yung kanyang half-sister, yung mga anak-anak, mga magpipinsan, sila yung mga nag-aasawahan, kasi nga wala pa hong batas na pinagbabawal yung pag-aasawa nga ng malapit na magkamag-anak. Kaya nga dito sa Genesis 4:16-17, makikita natin, di ba? And Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod and of the east of Eden. And Cain knew his wife. So may asawa po si Cain. Hindi rin po binanggit kung anong pangalan ng kanyang asawa. Of course, ang Bible, hindi naman lahat ng information ay binanggit sa Bible. Ang mga binabanggit o ang sinulat lamang sa Bible ay yung mga importante. At may kinalaman lahat ng ito sa atin pong Panginoong Hesukristo. So, gaya nga ng nabanggit ko kanina, hindi na binanggit kung sino pa yung mga ibang kapatid nila Seth, nila Cain. Hindi na ho siya binanggit.
So ibig sabihin, hindi ganun ka-significant yung mga iba pang mga sons and daughters ni Adan. Pero mapapansin nyo po na itong si Cain, kumbaga sa pelikula, ito yung kontrabida talaga. Nakita naman natin, pinatay niya ang kanyang kapatid, nagpapakita lang nito na may something talaga dito kay Cain. Kaya nga doon sa 1 John chapter 3 verse number 12, ang sabi po ng Bible, not as Cain, who was of that, napansin niyo po yan, that wicked one, and slew his brother. Of that wicked one. Alam niyo yung titulo na wicked one, yan po ay titulo ni Satanas. In fact, kung titingnan po natin sa 1 John chapter 5 verse 18, makikita ho natin yan. Sabi nga ng talata, we know that whosoever is born of God sinneth not. But he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one, ginamit po yung title na wicked one, toucheth him not. So yung wicked one po dyan, isa yan sa mga title ni Satanas. So dito, pinapakita ng Bible na itong si Cain, bagamat siya ay anak ni Adan at saka ni Eva, pero spiritually speaking, ito pong si Cain ay anak ng kaaway. Kaya nga, nagre-reconcile din ito dun sa sinasabi ng John 8:44 na ye are of your father, the devil. Na pag ang isang tao ay walang pananampalataya sa atin pong Panginoong Hesukristo, masakit mang pong sabihin, pero spiritually speaking, ang mga taong ayaw nila o hindi pa nila tinatanggap ang Panginoong Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas, sila po ay kabilang sa pamilya ng kaaway. Kaya dito si Cain, pinepresent siya ng Bible na itong si Cain na ito, siya yung, kumbaga, anak ng kaaway, spiritually speaking. Kaya of that wicked one, sabi ng Bible, siya ay, kumbaga, doon kabilang, kumbaga, parang sinasabi ng Bible, na si Cain ay panig ng kaaway. Kaya nga dito sa ating pag-aaral, dahil sa Bible, wala namang inulat na nagkaroon ng anak si Abel. Wala po, walang sinabi ang Bible. Bagamat may mga iba pang mga anak si Adan at saka si Eva, pero nag-focus ang Bible, merong, kumbaga sa lahi ni Cain, which is ungodly. Tapos dito naman, binibigyan ng pansin ng Bible na merong lahi si Seth. At yan ang bibigyan natin ng pansin sa ating pag-aaral. So number 1 po, makikita natin ang lahi ni Seth. Ito po yung tinatawag na the godly line of the Sethites. Pinepresent ng Bible na itong line na to na galing kay Seth, ito po yung godly line. Kung doon kay Cain, yun yung line na kung saan, kumbaga sa wicked one, dito naman kay Seth, dito lumabas ang makadiyos na nalahi. Balikan natin yung binasa natin kanina in Genesis chapter 4. Diyan po sa ating Bible. Kaya nga dito sa verse 26, and to Seth, sabi diyan, to him also there was born a son. So nagkaroon ng anak si Seth, and he called his name Enos. At nung pinanganak si Enos, sabi ng Bible, then began men to call upon the name of the Lord. Tandaan niyo po, nagkasala si Adan. Nagkasala si Eva. So, nung panahon na to, siyempre napawalay na sila sa atin pong God the Father. Nasira yung kanilang communication, nasira yung kanilang relationship, pumasok yung kasalanan. Pero merong panibagong line, itong sa line ni Seth, dito nagsimula yung lahi na they call upon the name of the Lord. So, doon sa lahi ni Cain, wala, hindi sila tumatawag. Kaya nga, di ba, naalala nyo, nung tinatanong pa ni Lord si Cain, sabi pa ni Cain, am I my brother's keeper? Kita mo, napakabastos, di ba? Ganun kalupit itong si Cain. Pero dito sa lahi ni Seth, dito po nagsimula yung godly line, mga kapatid. At dito sa godly line na to, makikita natin, number 1, o letter A, sa line po ni Seth, no, the line of Seth shows, letter A, the power of God. Dito ho sa lahi ni Seth na to, dito po natin makikita kung gaano ka-powerful, gaano ka-in control si God sa situation ng mga tao. Simulan natin para mas maintindihan natin, doon po sa Genesis chapter 3, nung nagkasala na po ang first couple, si Adan at si Eva,
ay, kumbaga si God, nagbigay siya ng kanyang mga, kumbaga binigay niya yung curse. Ano ba yung curse dun sa lalaki, sa babae? At pagdating dun sa serpent, ito po ang sinabi ng ating Panginoon. And I will put enmity, mayroong laban, between thee, kausap niya yung serpent, and the woman. So dyan po, nagbigay kumbaga binigay ng Diyos yung katuruan na magkakaroon ng labanan between two seed. Merong seed ng woman at merong seed ng serpent. Sabi nga dyan, and between thy seed and her seed. So dyan po sa eksena na yan, mga kapatid, itong si Satanas, nagkaroon siya ng idea, merong plano to si Lord. Okay? Kasi di ba, dahil sa kagagawan ni Satan, yung plano ng Diyos sa mga tao, maganda yung design ni God kay Adan at saka kay Eva. Napaka-blessing dahil nung nilikha niya itong si Adan at si Eva, libre, kakain lang sila, libre sila. No? Hindi sila maghihirap, hindi sila mamamatay physically, hindi rin sila patay spiritually. Napaka-perfect ng creation ni God. Kaya nga kahit sa creation, makikita nyo, di ba, mula pa lang sa day 1 hanggang sa day 6, talagang lagi sinasabi ng Diyos na everything is good. Maganda yung creation ng ating Panginoon. Kaya lang nung pumasok itong kasalanan, napahintulutan, kinain ni Eva, later on kinain ni Adan, yung pinagbabawal na puno ng ating Panginoon, pumangit na po yung eksena. Na-corrupt ang tao. Pero makikita rin natin diyan na ang kaaway na si Satan, nagkaroon siya ng idea, merong lalabas sa babae. Merong ipapanganak ang babae. Yung ipapanganak niya, ito ang kanyang gagamitin para ako ay kalabanin. Ako ay talunin. Kaya nga makikita natin, may kinalaman po yan kung bakit itong si Abel, talagang pinatay siya. Kasi nga, iniisip ng kaaway, mukhang si Abel. Mukhang kay Abel lalabas. Mukhang kay Abel, ito yung gagamitin ng Lord, na yung sinasabing seed of the woman, kasi nga yung woman, ang nasa isip ni Satanas, si Eva. So alam niya na malapit kay Lord Nung nag-offer itong taong ito si Abel, tinanggap ni Lord. Mukhang dito manggagaling. Kaya nga, di ba, makikita natin sa Hebrews chapter 11, verse 4, kitang-kita natin na itong si Abel is a man of faith. Sabi nga ng Bible, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it, he being dead, yet speaketh. So makikita natin dun sa hall of faith, kasama po si Abel. In fact, siya yung una. Hindi nga binanggit diyan kung si Adan may pananampalataya Ang unang binanggit, si Abel, may pananampalataya siya. Kaya, itong si Satanas, nagkaroon siya ng idea, dito kay Abel, simple lang, para hindi matuloy ang plano ng Diyos, papatayin ko tong si Abel. Para pag namatay na tong si Abel, tapos na. Wala na yung seed of the woman na kumbaga, nadudurog sa aking ulo, wala na yung seed of the woman na magpapahirap sa akin. Kumbaga, tagumpay na ang plano. Pero alam niyo mga kapatid, dito natin makikita how powerful yung God natin. How sovereign yung God natin. Kasi tagumpay si Satanas, napatay niya si Abel. Ginamit niya itong si Cain. Patay, so siguro maaring doon sa trono ni Satanas, pumapalakpak na siya. Tagumpay! Patay na si Abel. Wala nang pahirap, wala nang dudurog sa aking ulo. Kaya lang, ito ang problema. Hindi mo tatalunin ng Lord. Okay? Dahil, hindi pala kay Abel lalabas yung dudurog sa ulo ni Satanas. Sabi po ng next slide natin, sabi ng Genesis 5 verse 3, and Adam lived 130 years, at anong sabi rito? And begot a son. Ano yung son niya to? In his own likeness, after his image, and called his name Seth. Akala ni Satan, nakamati na siya, kumbaga sa chess, mati na, talo na to. Wala nang magagawa si God. Hindi niya alam that God is a sovereign God. Na parang akala niya talo na, yun pala, hindi pala kay Abel, akala niya lang yun. Dahil ang Messiah
ang seed na binabanggit na seed of the woman, hindi pala kay Abel lalabas pala kay Seth. At ang sabi pa rito, tinatandaan nyo to hindi nga rin binanggit sa Bible na si Abel ay likeness ng father niya. Hindi. Tandaan nyo si Adan ay likeness ni God. At dito sinabi, itong si Seth, a son in his own, kamukha niya itong si Adan. After his image at tinawag siya na Seth. Kaya dito makikita natin na ang kaaway, akala niya tagumpay na siya. Pero tandaan niyo po, makuha natin yung lesson na yan, na sa buhay natin, minsan, aatakihin tayo ng kaaway. Marami siyang gagawin para sirain ang ating kinabukasan. Marami siyang gagawin ng mga maling kaisipan sa atin. At gagawa ang paraan ng kaaway na kung ano-anong atake sa atin na para bagang akala niya panalo na siya. Huwag niyong kalilimutan, ang God na sinasamba natin, He is omnipotent, He is omniscient, He is omnipresent, He is eternal, He is immutable, He is in control ng lahat ng bagay. Kaya walang katalo-talo. Wala tayong katalo-talo pag tayo ay nasa Panginoon. Maaring may mga eksena sa buhay natin na para bagang talunan tayo. Na para bagang wala na tayong pag-asa in the future. Relax lang. Magtiwala ka lang sa Panginoon. He is in control. Pag hindi ka mawawala sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay, siya ang bahala sa iyo. Maaring sa ngayon, hindi ganong kaganda ang nangyayari sa iyong buhay. Pero pag nanatili ka sa kalooban ng Panginoon, tandaan mo to, magiging maayos ang iyong kinabukasan. Kaya makikita natin dito, sabi nga ng Isaiah, chapter 46, verse 9 hanggang 10. Remember the former things of old. Pinapaalala ng Diyos sa mga nangyari nung una pa. For I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. Huwag niyo ikukumpara ang Diyos natin kay Buddha, kay Allah. Walang sinabi, walang panama. Verse 10, declaring the end from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done. Aba, ganun katindi ang Panginoon natin. Okay? Hindi pa nangyayari, pero dinideclare niya na, ganyan siya ka-advance. Ganyan siya ka-in control. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, kung sa kasalukuyan tinitignan natin yung gobyerno, tinitignan natin yung kalagayan ng daigdig para bang ang talunan, relax, nandito na sa Bible ang ending. Nandito na ang katapusan. Pagdating sa dulo ng kwento, panalo tayo. Kaya kung medyo nahihirapan kayo ng konti, relax lang. Sige lang, hayaan nyo lang. Parang isipin nyo lang na yan yung eksena na kung saan nabubugbog pa si FPJ. Parang ganun lang. Pero pagdating sa dulo, alam naman natin bugbog sarado si Max Alvarado, Paquito Diaz, at saka si Romy Diaz. Ganun lang po yan mga kapatid. At anong sabi ng Panginoon? My counsel shall stand and I will do all my pleasure. Mananatili talagang magsastand kahit pigilan pa ni Satanas. Ngayon nga, si Satanas, pinigilan niya. Akala niya, nung napatay niya si Abel, tagumpay na siya, panalo na siya. Nakalimutan niya na yung binabangga niyang Diyos is in control of everything. Kailanman, hindi mo mamamati ang Diyos. Minsan akala mo, mati na siya. Para bang, oy, panalo ka na. Hindi. Talagang gumagawa ang Diyos ng paraan. Ang kanyang kalooban ang siyang magaganap. Kaya manatili ka lang sa kalooban niya sa buhay mo. Dahil hindi pa tapos ang kwento, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya tayo, mukha man tayong talunan sa ngayon, relax, hindi pa tapos ang kwento, magtiwala tayo, the God we worship is in control. Kaya nga, di ba, minsan pag may magtatanong, saan ang church nyo? Faith Baptist Church. Ano yung Baptist? Adventist ba yan? Kasi magkatunog, minsan napagkakamalan pa tayo. No? Tapos parang ang tingin sa atin, konti lang tayo, kasi nga hindi tayo centralized. Para bagang konti lang natin, pero huwag niyong kalilimutan, ang mga Baptist churches parang kabutihan kung saan-saan yan. Hindi mo nga minsan doon sa kaduluduluhan ng street, meron palang Baptist church, minsan hindi natin alam. Para tayong talunan, sa ngayon lang po yan. Because pagdating sa dulo, panalo tayo. Nakalagay na po yung script, nakalagay na po yung summary, nandito po sa dulo ng Bible. Kaya pag tayo po ay nanghihina,
nakakaramdam ka ng para kang talunan, puntahan mo lang yung dulo. At makikita mo, greater is He that is in you. That He that is in this world. Ganyan tayo makapangyarihan. Hindi dahil powerful tayo, kundi yung God na sinasamba natin, He is all powerful. Pangalawa po, makikita rin natin, the line of Seth shows, hindi lang po yung kapangyarihan, kundi yung pag-iingat din ng Diyos. Kasi kung susubaybayan po natin ang kwento, again, nagkaroon na po ng clue ang kaaway. Nagkaroon siya ng clue, mayroong ipapanganak, mayroong lalabas sa woman, lalabas kay Eva. Kaya lang, yun nga, akala niya si Abel. Hindi niya na alam, andun pa pala, may Seth pa pala. So tandaan nyo, siyempre ang kaaway, nalusutan ako parang ganun ang dating sa kanya. Hindi pala si Abel, ito palang si Seth. So ngayon ang kaaway, gagawa na naman siya ng paraan. Gumawa siya ng paraan para pigilin din itong si Seth. Tignan natin ang Genesis chapter 6. Mula po sa verse 1, verse 2, actually hanggang susunod pa ng mga talata, pero unahin lang muna natin itong verse number 1 and number 2. And it came to pass, dumami na po ang tao, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they chose. So, ito pong bahagi na to sa Bible, sa mga Bible colleges, sa mga seminaries, nakikita minsan yan na yung talatang yan, hanggang verse number 4, ay isa po sa mga controversial na mga talata sa Bible. Well, dito naman po may mga iba-ibang pananaw. Pero ano man na maging pananaw regarding po dyan sa kumbaga, sino ba yung sons of God na yan at yung daughters of men, hindi naman po gospel yan. Okay? Kaya asahan natin may mga iba-ibang pananaw. Kaya meron akong isi-share na dalawang pananaw regarding po dyan sa verse po na yan. Pero makikita pa rin natin na yung both na views na yan, makikita pa rin natin yung protection na ginawa ng Panginoon dito po sa lahi ni Seth. Tignan natin, who were the sons of God and the daughters of men in Genesis chapter 6, verses 1 to 4. Sino ba yung mga yan? Unang pananaw, ito po yung the Canaanites and the Sethites view. Kung kayo po ay nakakasilip minsan sa mga kilalang mga komentaryo, madalas yan po yung makikita nyo, no? Yung kay Matthew Henry, kay John Gill, for example. So yan yung mga makikita nyong madalas na ipepresent na mga pananaw. In fact, kumbaga, panahon ni Augustine at yung mga sumunod pa sa kanya, usually ito yung paniniwala, the Canaanites and the Sethites view. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, yung binabanggit kanina doon na sons of God, ito po yung mga Sethites. At yung mga sinasabing daughters of men, ito po yung mga Canaanites. Okay? So ito yung mga kalahi ni Cain, at ito naman yung mga kalahi ni Seth. So, balikan natin yung plano ng kaaway. Ang plano ng kaaway, nakalusot, hindi pala si Abel. Si Seth pala. Okay, sige, nakalusot. Ano yung plano ni Satanas? Sisirain ko si Seth. Sisirain ko yung lahi ni Seth. At pag nasira ko yung lahi ni Seth, hindi magkakatotoo yung propesiya. So makikita natin, una po, tingnan natin tong Sethites, no? Makita natin doon sa Genesis 4, verse 26. Ito po kasi mga Sethites, gaya nga ng nabasa natin kanina, pinepresent siya ng scriptures na ito po ay mga godly. So sabi nga ng talata, di ba, nagkaroon ng anak si Seth, si Enos, then began man to call upon the name of the Lord. So nakita nyo rin kanina, ginamit din yung salita na sons of God. At sa bagong tipan, makikita natin, ginamit po ang sons of God na title ng mga mananampalataya. Sa John 1:12, di ba? But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Kaya may pananaw na ang mga sons of God, doon sa Genesis chapter 6, ay mga kalahi ni Seth, mga godly
Sila po yung mga mananampalataya, nagtiwala sa ating Panginoon. Then, syempre, yung daughters of Cain, daughters of men naman, ito naman yung mga ungodly line ni Cain, na gaya ng nabasa natin kanina, pinapakilala ng Bible na itong si Cain siya po ay ungodly, wicked, of that wicked one. So dito makikita natin, ang plano ng kaaway, nalusutan man tayo, pero pagsasamahin natin yung dalawa. Imimix natin ang Sethites at saka mga Canaanites, pag nagawa natin yun, sira ang plano. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, ang katuruan ng Bible about separation is consistent from the Old Testament hanggang New Testament. Kagaya niyan, makikita natin sa Revelation chapter 2 verse 14. Ito po ay pinakasama rin ng nangyari po doon sa Book of Numbers, na kung saan ang mga Israelita, tandaan niyo po, no? Ang mga Israelita, itong si Balaam, hinire siya para ang Israelita sumpain niya. Diba? Kaya lang, doon natin makikita na ganon iningatan ng Diyos ang Israel dahil ang plano ni Balaam ay sumpain, iba yung lumalabas sa bibig niya. Imbis na lumabas sa bibig niya ay mga sumpa, imbis na lumabas sa bibig niya ay sirain, wasakin, itong mga Israelita, ang lumalabas sa kanya, blessings. Ang lumabas pa sa bibig niya, prophecy. Kaya nga may mga lumabas pa doon ng mga messianic prophecy doon sa bundok na kung saan nandoon po si Balaam. Hindi nagtagumpay si Balaam doon, no? Kumbaga sinabihan siya ni Balak, sayang yung confidential fund na binigay ko sa iyo. Ay, hindi pala ganoon, no? So sayang yung binigay na pera. Kasi wala siyang nagawa eh. Hindi niya masumpa yun yung intention, kaya nga siya pinatawag para sumpain eh. Hindi niya magawa kasi nga may kumokontrol sa kanya. Pero alam nyo, nakapag-isip pa rin ng plano. Matalino rin naman ang kaaway eh. So ang ginawa, makikita natin dito. But I have few things, by the way, ito po nga nasa Revelation chapter 2 verse 14. Ito'y tumutukoy sa iglesia sa Pergamos. The word Pergamos, it means mixed marriage. Pinagsama, no, mixed marriage. At tamang-tama yung pangalan ng church na yan sa nangyari po sa kanila in connection doon sa nangyari sa Israelita nung panahon po ni Balaam. Sabi ng verse, "But I have few things against thee, because thou hast dared them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication." So nagtagumpay, no? Kumbaga, nagtagumpay, hindi si Seth ang napatay, si Abel. So nakaisip pa rin ng plano ang kaaway. Na parang kagaya nito, hindi man natin kakayanin itong mga Israelita na ito sa sumpa. Ang ginawa ni Balaam, sige, pagsamahin natin ngayon. Magkaroon ngayon ng mixed marriage. Magkaroon ngayon ng compromise. Kaya nangyari, hindi man sila nasumpa, pero nung nag-asawahan ang mga Moabita at itong mga Israelita, ito nangyari. Ang nakalagay dyan is itong mga Israelita, they eat things sacrificed unto idols and to commit fornication. So ang mga Israelita, mga kaibigan at mga kapatid, sila po ay nakorrupt, spiritually speaking and morally speaking. Bakit nangyari yun? Kasi nagsama yung hindi dapat nagsasama. So going back doon sa Sethites and Canaanites view, ang gusto ng kaaway, sige, nakalusot si Seth. Ang gagawin ko, pag-aasawahin ko ngayon yung lahi ni Seth at yung lahi ni Cain. At pag nagsama yan, sigurado ko, mahahawa yung mga Sethites. Hindi na sila tatawag sa Panginoon. Magiging masama sila ulit dahil, tandaan nyo po, matindi manghawa ang kasamaan. Kaya nga, sa New Testament pa rin, sabi ng Bible, familiar na familiar, itong verse na to, every youth camp, hindi nawawala itong verse na to. Na ang sabi ng Bible, be ye not unequally yoked together with unbelievers.
Alam na ng Bible yan noon pa man hanggang sa ngayon. Ang mga mananampalataya at ang mga hindi mananampalataya, huwag dapat magkaroon ng mixed marriage. Dahil alam na ni God yung magiging effect nito. Alam niya ang magiging impact nito. Spiritually speaking, talagang ang mga believers, maapektuhan talaga dito. Kaya nga sabi rito, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness, and what communion hath light with darkness, and what concord hath Christ with Belial, or what part hath he that believeth with an infidel? Mga kaibigan at mga kapatid, tandaan niyo po, Old Testament hanggang New Testament, sinasabi ng Bible, hindi dapat magsama parehas na direksyon ang mga mananampalataya at di mananampalataya. Talagang sisirain po nito ang mga believers. Kaya nga, sabi pa ng susunod na verse, and what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Anong sabi po, anong utos? Wherefore, come out from among them, and be ye separate. Humiwalay kayo. Hiwalayan nyo dahil pag hindi kayo umalis dyan, masisira kayo dyan. Kaya nga, marami na po ang mga kinikilala natin na mga mangangaral ng salita ng Diyos. Napakaganda ng simula ng kanilang ministry. They preach the gospel. They preach from the Word of God. Pero dumating ang time na ang ministry nila, nakihalubilo na sila sa mga hindi mananampalataya, nakihalubilo sila sa mga pananampalataya na sumasamba sa Diyos-Diyosan at maraming mga paganong paniniwala. Ano naging epekto nito? Nasira ho sila. Kasi nga hindi nagbabago ang Bible. At yan po yung isa sa mga kaparaanan ng kaaway. Tandaan niyo po, kung babalikan natin ang church history, hindi nagtagumpay ang kaaway doon po sa tinatawag na persecution outside. Ang mga sinaunang mananampalataya, nako, ang dami yung mga pinapatay, sinunog ng buhay, pinugutan ng ulo. Hindi pa rin nagtagumpay ang kaaway. Nagpatuloy ang iglesia ng ating Panginoon. Pero mas matindi ang naging corruption nung nangyari, nung nag-merge yung sinasabing Edict of Milan, nung si Constantine the Great na ang namuno, pinagsama niya ang church at saka yung state, which is ang state ay pagan. Pinagsama niya ito, doon mas lalong naging, kumbaga sabi natin, hindi man tuluyang nagtagumpay ang kaaway, pero malaki ang naging porsyento ng pagtaas, ng pagkasira ng mga mananampalataya noong mga panahon na yun. Kasi pumasok ang mga maling teachings. Kaya nga, hanggang sa ngayon, yung mga maling teachings na yan, makikita natin doon sa mga nagpapakilala, oy, Krisyano din kami. Pero makikita nyo, wala sa Bible ang kanilang practice. Kasi combination yan ng paganism at saka yung biblical teachings. Kaya ang kaaway, doon siya nagtatagumpay. Pero hindi siya tuluyang magtatagumpay. Of course, alam natin yan. Pero sa pamamagitan ng pagsasama ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya, mabigat talagang impact nito. Malaki ang magiging damage nito. Kaya nga, buti na lang makapangyarihan ng Diyos natin. Kasi kung hindi makapangyarihan ng Diyos natin, wala na, totally. Wala na yung tunay na church. Wala na yung tunay na pananampalataya sa bigat ng corruption na nangyari throughout church history. Pero salamat, may mga remnant, may mga iningatan ng Panginoon. Kasi ganon in control ang atin pong Panginoon. Pangalawang view, ay ito naman yung tinatawag na angelic view. Sa view na to, ang kanilang pananaw, yung mga sons of God na binabanggit dun sa Genesis 6, ay mga angels, at saka yung mga daughters of men, ay mga female sa pangkalahatan. No? Kaya nga, makikita natin, dito sa verse na to, in Genesis chapter 6, verse number 2, na sabi nga dyan, sons of God, at sabi niya yung daughters of men. So itong mga daughters of men, babae general, no, at yung mga sons of God, based sa theory na yan, ay mga angels or particularly fallen angels. Ang basis naman po dyan, again, dalawang theory, no? Itong basis naman ng theory na ito is sa Old Testament, ginagamit po yung term na sons of God. Example, dito po sa book of Job. In Job chapter 1, verse number 6, sabi diyan,
Now, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Tapos sabi pa ng Job chapter 2 verse 1, again, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. So, dito po, yung sons of God, tumutukoy sa mga angels. Kaya merong paniniwala na yung mga, ano na yan, yung mga binabanggit na sons of God dyan, ay mga angels, fallen angels, at saka yung mga babae is kabuuan ng mga babae. Ngayon, kinoconnect nila ito dun pa sa verse number 4. Sa verse number 4, sabi ng Bible, there were giants in the earth in those days. And also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men. So may paniniwala na yung mga giants na binabanggit, which is Nephilim in Hebrew, yan ay naging bunga netong mga sons of God na pinapaniwalaan ngang angels at saka yung mga kababayan, yan yung naging bunga ng kanila pong relationship. Ngayon, kung titingnan natin yung Hebrew word na Nephilim, yan po yung, isa sa mga kahulugan po niyan is yung word na fallen ones. Pero hindi yan fallen angel, fallen ones. May paniniwala na kaya tinawag na Nephilim or tinawag na mga fallen ones kasi nagke-create itong si Satan. Di ba tandaan nyo si Adam is image and likeness of God. So si Satan, gagawa din siya ng image niya sa corrupt na kaparaanan based from that theory. So merong Nephilim, the fallen ones. Tapos yung pagtinignan naman dun sa Greek translation ng Old Testament, yung Nephilim, ang ginamit na Greek word is yung word na gigantes, kaya nga yung word na giant. And meron talagang mga evidence na nagpapakita na may mga higante noon. Kagaya makita niyo sa picture, ang laki ng size. Hindi ko alam kung sinong kumpanya ng basketball shoes ang magpo-produce ng ganyang kalaking paa. No? So, tapos, yung pinaka-root word ng salitang gigantes is yung word na gigas, na ang ibig sabihin niyan ay earthborn. So dito po, sa theory na ito, mga kaibigan at mga kapatid, pinapakita naman ng theory na ito, kaya nga sabi ko, both theories, makikita natin yung plano ng kaaway. So dito naman, kumbaga ang kaaway, may lalabas seed of the woman. Ang gagawin ngayon, ang ginawa ngayon ng kaaway, sige, sisirain ko ngayon ang biology ng tao. Sisirain niya yung genes ng tao. Pag nasira niya yung genes ng tao, wala nang lalabas na Messiah. Kaya nga dito makikita natin, next slide. Sa Genesis chapter 6 pa rin, kung itutuloy natin yung kwento, and the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast. At sabi pa dyan, kung itutuloy natin doon sa next verse, pero gusto kong pansinin natin to, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Alam niyo mga kapatid, yung salitang grace, Genesis pa lang nandyan na. Kaya nga in every dispensation, andyan yung grace ng Panginoon. Tapos gusto ko pang pansinin natin yung verse number 9. Ang sabi ng verse number 9, these are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect. Naalala ko yung isang cult leader. Sabi niya, nagtuturo kayo mga Baptist na nobody's perfect. Ayan si Noah perfect siya. Alam niyo mga kapatid, mahalaga sa Bible yung definition. Hindi lahat ng word na perfect sa Bible tumutukoy sa sinless perfection. Totoo po yung sinasabi ng Bible, for all have sinned. At yung sinasabing for all have sinned, kasama diyan kahit sila Adan, sila Eva. Kasama din po si Noah. Si Noah ay makasalanan din. Kaya nga kung susubaybayan niyo yung kwento ni Noah, later on makikita niyo, si Noah ang lasinggero. Makasalanan din si Noah. Pero anong ibig sabihin ng perfect po dyan? Alam niyo, very interesting because yung salitang perfect po dyan, kung titignan natin kumbaga sa Bible, kung gagamit tayo ng concordance, yung salitang perfect, sa ibang salin, sa ibang verse sa Bible, isinalin yung Hebrew word na tamim. Tingnan natin sa next slide. Ginamit po yung salitang tamim sa salitang without blemish. Tingnan natin dito sa Exodus chapter 12, simulan ko sa verse 4. And if the household be too little
for the lamb, let him and his neighbor next unto his house take it according to the number of the souls, every man according to his eating, shall make your count for the lamb. Your lamb, sabi diyan, shall be without blemish. Mga kapatid, pag sinabi palang perfect dun sa verse na yon, hindi siya tumutukoy sa sinless perfection. It has something to do with physical. Kasi yung sinasabi diyang without blemish na lamb, dapat walang mga sugat, no? Maayos talaga yung lamb na to, physically speaking. So dito makikita natin na based dun sa pangalawang theory na pinapresent ko ngayon, si Satan gumawa siya ng paraan para sirain ang gino ng tao. Pero alin man dun sa dalawang view na yon, whether yan ay Sethites, Canaanites view, and angelic view ng Genesis chapter 6, parehong gumawa ng paraan si Satan para sirain ang Sethites. Para sirain yung lahi ni Seth. Pero alam nyo, iningatan ng Diyos ang lahi po. Ito lang ang nakakalungkot na part, hindi lahat ng Sethites. Kasi may mga anak din si Seth na hindi rin nasama doon sa ark. Si Noah, may mga pinsan siya, may mga kapatid siya, may mga kamag-anak siya na hindi nakasama sa ark. Pero kahit na po hindi nakasama, iningatan pa rin ni Lord na sa bawat generation, mula doon kay Seth, may naging anak si Seth, sunod-sunod yan, hanggang doon kay Noah, meron talagang lumitaw na line na iningatan ng atin pong Panginoon. Kaya nga, going back doon sa sinasabi ko kanina, kung i-relate natin siya sa church ng Panginoon, ang sabi ng Matthew 16:18, and I say also unto thee that thou art Peter. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo kay Peter. And upon this rock, boulder, malaking bato, yung Peter, maliit na stone. Sabi niya, upon this rock, I will build my church. And I like this part. And the gates of hell shall not prevail against it. Ang iglesia ng Panginoong Jesucristo, kung paanong iningatan ng Diyos ang mga Sethites, nagkaroon ng anak si Seth hanggang sa panahon ni Noah, hanggang si Noah nagkaroon din ng mga anak, iningatan sila ng Panginoon. Ganon din ang pag-iingat ng Diyos sa kanyang church. Kung paanong maraming attempt para sirain ang Sethites, marami ding attempt para sirain ang church. In fact, hanggang ngayon, gagawa pa rin ng paraan ang kaaway na sirain ang church ng Panginoon. Pero ito lang ang blessing, and the gates of hell shall not prevail against His church. Alam nyo, ang kagandahan po sa usapin na ito, sabi nga ng Malakay chapter 3 verse 6, anong pakilala ng Diyos sa kanyang sarili? For I am the Lord, I change not. Nagpapakita dyan that our God is immutable. He is unchanging. Hindi siya nagbabago. Kaya nga, itong katangian na to ng Diyos, ang nagbibigay sa atin ng garantiya na pag nangako ang Diyos, tutuparin niya. Tutuparin niya. Kaya nga, sa usapan ng kaligtasan, hanggang ngayon, mainit pa rin yung debate about eternal security. Bakit po nahihirapan ng ibang taong tanggapin ang eternal security? Kasi tinitignan nila yung kakayanan nila. Ang tinitignan nila yung nagagawa ng ibang tao. Di ba? Kaya nga, ang ginagawa nilang argument, pag nang-rape, ang tinitignan nila mga rapists. Sa usapan ng eternal security, hindi yung performance mo, hindi yung performance ko, kahit yung performance ng mga pastors, hindi yan ang ating pangahawakan. Ang pangahawakan natin, meron tayong God that doesn't change. At sabi nga ng Titus 1 verse 2, in hope, pagdating sa eternal life, ito ang blessing, ito yung hope natin pagdating sa buhay na walang hanggan. Meron tayong God that cannot lie. Alam niyo mga kapatid, kung ang kaligtasan ay nawawala, sinungaling si God. Kasi sinabi niya sa John 3:16, sino man ang manampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Sinabi niya, pag nanampalataya ka, may buhay na walang hanggan, tapos nawawala pala yun. Hindi po magre-reconcile sa definition ng everlasting. Kasi pag sinabing everlasting, pang walang hanggan, kung napuputol yan, hindi yan everlasting. Kaya nga, kung ang mga Sethites ay iningatan ng Diyos, dahil ang promise ni God, merong lalabas na seed doon sa woman, at itong mga Sethites na to ay godly, iningatan sila ng Panginoon. Tayo din po sa panahon natin, same God ng lahi ni Seth, same God na ating sinasampalatayanan, pinagkakatiwalaan, same God na hindi nagbabago, totoo sa kanyang mga pangako. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, mapagkakatiwalaan natin ang Diyos. Hindi natin mapagkakatiwalaan ang ating mga sarili. Of course, pwede tayong magkamali, pwede tayong pumalya, pwede tayong bumagsak. Bilang mga tao, bilang mga makasalanan na naligtas sa biyaya ng Diyos. Pero dahil ang ating pinangahawakan ay yung pangako ng Diyos na walang makakapagpaalis sa Kanya mula sa Kanyang kamay, walang makakapag-alis sa atin sa pag-ibig ni Kristo, yun ang panghawakan natin. At syempre maglalagay ng sa kaisipan natin ng kaaway, ay hindi, wala yan. Wala, hindi ka talaga ligtas. Kung ano mga sasabihin sa'yo. Go back to the promise of God. Go back from the Word of God. Ito ang panghawakan natin, pagkatiwalaan natin. At sa labanang spiritual, ito ang espada natin, ito ang sandata natin laban sa kaaway. Panghuli, mga kapatid, the line of Seth shows the pursuit of the godly. Alam nyo, gaya nga ng nabanggit ko kanina, hindi po lahat ng Sethites ay mananampalataya. Pero salamat, dahil hindi talaga nawawala in every generation, mula pa doon kay Seth, lumabas yung mga sunod-sunod na mga pangalan na yan. Yang mga pangalan na yan, makikita natin, isang magandang model yan ng discipleship. Na kung papanong itong si Seth, inalagaan niya, maaring marami pa siyang mga anak na hindi na binanggit sa Bible. Pero salamat, merong isang Enos na nagpatuloy ng pananampalataya. At ito namang si Enos, tinuruan niya itong si Kainan. Si Kainan naman, si Mahalil, si Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, hanggang kay Noah. Tinuruan. Kaya yung iba man, hindi man lahat naniwala. Pero salamat, merong lumilitaw na nagpapatuloy ng legasiya ng pananampalataya na nagsimula po doon kay Seth, na pinagpatuloy ni Enos hanggang napunta doon kay Noah. Alam nyo, para magkaroon ng godly line, kinakailangan, ang pursuit natin, ituro talaga ang katotohanan. Huwag tayong papayag na ang katotohanan ay hindi natin maituro. Kaya nga, magandang example, yung nangyari na yan sa line ni Seth, yung train up a child. May training na nangyari. Tinuruan yung kanilang mga anak. Kahit na sabi natin, may mga hindi pa rin naniwala, syempre may free will ang tao. Pero salamat, may nagpatuloy. May na-train. May naalagaan. At itong mga ito, sabi nga, when he is old, he will not depart. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, huwag tayong papayag na aalis tayo sa mundong ito na wala tayong, sabi natin, magiging kalahi spiritually. Hindi natin maipasa yung pananampalatayang natanggap natin, ipagpatuloy natin to dun sa mga susunod. Hindi natin alam kung hanggang kailan, kung kailan ba darating at kukunin tayo ng Panginoon, hindi natin alam yan. Walang nakalagay na date sa Bible. Pero alam nyo, huwag tayong titigil to train people, to disciple people. Pag na-share natin ang gospel, turuan natin sila. Yes, may mga magpapatuloy. Merong mga hindi, pero kung sino yung magpapatuloy, sige lang, yun lang ang alagaan. Yun lang ang ating, kumbaga, alagaan ng mabuti. Para itong mga magpapatuloy na to, sigurado ipagpapatuloy nila, ituturo din nila ito sa mga susunod na generation. Na kahit wala na tayo, in fact, marami tayong mga ninuno sa pananampalataya. Wala na sila. Pastor Wen, nasa heaven na. Oh. Pastor Arias. Pero kahit wala na sila, nagpapatuloy ang mga nasimulan. At ganon din, darating ang panahon, ayan, sila JR, sila MJ. Diba? Sila naman ang magpapatuloy later on ng pananampalataya na itinuro sa atin mula sa salita ng Diyos. Kaya nga pinaka-ultimate goal natin, sabi nga ng 3 John verse number 4, sabi ni John,
Sabi niya kay Gaius, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Yan ang pinaka-ultimate na layunin natin. Na yung mga anak natin biologically, yung mga anak natin spiritually, na kahit na hindi na tayo magkakasama, pero mababalitaan natin, still, lumalakad sila sa katotohanan. Nagpapatuloy sila. Kaya yung godly line, parang kagaya nung kay Seth, tuloy lang natin yung godly line na ito hanggang sa ngayon. Yung godly line ng Faith Baptist Church. Nasimulan natin to ng tama. Nasimulan natin, ang pinaka-foundation natin is Word of God. Ituloy natin yan hanggang sa susunod na generation. Na yung masusunod na mga tatay, yung mga leaders, ipagpapatuloy nila ang nasimulan mula po sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. O mahabaging Diyos, salamat sa iyong mga salita. Ang Biblia, ang Book of Genesis, ay isang aklat na tunay na nangyari. Batay sa kasaysayan. At kung meron mang accurate na magsasabi ng kasaysayan, salita mo yan, Panginoon. Nakita po namin sa aming aral na merong isang godly line, the godly line of Seth, na itong line na ito ay pinilit sirain, wasakin, pigilan ng kaaway. Pero hindi nagtagumpay ang kaaway. Nagpatuloy itong line na ito. In fact, kahit kami hanggang ngayon, nagbe-benefit kami sa line na ito. Sa panahon ngayon, wala nang mga Canaanites. Lahat po kami ay nanggaling na lang po doon sa 3 anak ni Noah. Combination, kumbaga. Kaya salamat, Panginoon. Kung paanong nagpatuloy itong lahi na ito, as we apply sa amin as a church, magpatuloy din, Panginoon, ng katotohanan na amin pong natanggap mula sa iyong mga salita. Pagpatuloy namin ito. Yes, asahan namin na atakihin kami ng kaaway. Asahan po namin, naguguluhin kami ng kaaway. Maglalagay siya ng mga pangit na kaisipan, mga negatibong kaisipan sa amin. May mga gagamitin siya mga tao to persecute us. Hamakin kami, siraan kami. Pero Lord, tuloy lang. Dahil alam po namin that we worship a sovereign God na sa dulo ng kwento, magiging tagumpay. Sa dulo ng kwento, ang kalooban mo ang masusunod. Basbasan niyo po kami, Panginoon. Kami po, Lord, ay manatili na ipahayag ang mabuting balita. At hindi lang po hanggang sa pagpapayag, kundi hamunin niyo rin kami na mag-alaga, magdisipulo ng mga susunod na henerasyon ng mga mananampalataya na magtuturo din naman, mag-aalaga din ng kanilang mga matuturuan. Matagal na proseso ito. Pero alam po namin, magagawa namin ito sa tulong, sa lakas na ibibigay mo sa amin. Maraming salamat, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.